Siguro yung final seconds na yun, buong-buo yung loob ko nun eh. Parang sabi ko, pag dumating sa akin yung bola and may chance ako itira, tinira ko talaga, ititira ko. Sinabihan ako ni Coach Lau na, it's winning time. Jerome time na. Jerome. Pagtapos na, Pumalik na rin mo. Yun. Serious, kamusta ka naman ngayon? syempre, di okay. Hi, I am Fiona Bacani, and right now I am with Cyrus Torres from the FEU Tamaraos and Jerome Lastimosa from the Adamson Soaring Falcons, some of the league's best shooters. Join us today on The Bounce, where we bring you the inside scoop while we talk hoops. Ever since ba kayong naging shooters, or parang ito yung position na eventually nag-train kayo para makuha ito? Ako talaga, wala talaga akong shooting dati pa. So, yun yung mga weaknesses ko. So, until dumating yung point na parang ako na yung inaasahan na point guard. So, syempre, tinatrabaho ko yung mga weaknesses ko like shooting, mga passing, dribbling. So, winor ko talaga siya para magkaroon lang ng mga ganun. Siguro, ako, shooter na lang siguro, hindi consistent. Yan lang siguro. And yun nga, tinabaho rin talaga eh. Kasi nung bata pa talaga ako, wala eh, parang laro-laro lang. Wala ka namang parang papabayaan ka lang eh. And then, eventually, pagdating ko dito sa FEU, yung binigay sa akin na spot, yun eh. And then, yun lang, tinabaho ng tinabaho. Hanggang ngayon, kahit papano, nakikilala na dahil sa shooting ko. Okay, so both kayo na parang talagang pinagtrabahuan nyo. Yung isa, wala siyang, hindi niya kaya mag-shoot dati. Kasi ikaw naman binigay na position sa'yo sa FEU. And actually, since we're on the topic na rin of training, parang gusto rin namin malaman kung ano yung mga mindset nyo habang nagtitrain. That time kasi, in-invite ako ng Gilas. Hindi ko talaga tinuloy kasi nga, wala pa akong alam sa culture ng Manila, lalo na sa paglalaro. And then, sabi ko sa sarili ko na pagka meron pang chance na invite talaga ako ng Philippine team, igagrab ko na. And then, yun nga, sabi nga nila, Coach Josh, dapat ipakita ko talaga na first in, last out ako. So, ang meaning ng first in, last out, una kang pupunta sa court, mag-shooting, mag-extra work, last ka rin uuwi para mag-shooting pa rin. Ang mindset ko naman talaga palagi is to improve. Kung ano yung mga narating ko last season, gusto ko tumaas pa ako doon. So, ayun lang. Gusto ko lang masabi ng mga coaches na karapat-dapat akong maglaro talaga sa team nila and mag-lead sa team nila. Siyempre, kayo rin yung inaasahan sa team. Hindi rin naman may iwasan na todo bantay sa inyo ang ibang mga players ng ibang teams. So, paano kayo nagpe-prepare para dito? Well, ako, you need to make your own plan kung nababasa ka na sa depensa. Diba? Siyempre, pag na-recognize ka na ng kalaban mo, siyempre, mag-iisip ka na din kung anong gagawin mo. So, lagi kang may nakahanda na plano Yes. kung depende sa kung sino dumedepensa sa'yo. Kailangan papasok pa lang yung player na yan, yung bantay. So, babasahin mo na yan siya. Laging handa. At sakto, kasi ngayong nakapag-warm up na tayo, it's time to put your fight or flight reflexes to the test. Literally, with a game of Paper Airplane Shootout. Ayan, so kitang-kita nyo naman yung mga to. Ready to go for the Paper Plane Shootout. At ang rules, ang mechanics ng game na ito, meron tayong hoop. Ito. Tapos, gagawa lang kayo ng paper airplanes gamit yung mga papel na yan. Tapos, isushoot nyo lang dito sa hoop. Bilisan. Di ako ready doon game agad Sorry. 3, 2, 1, game. Ano nga yun? Nakalimutan. Naunahan ka na. Bro, ano nga next nila?
Sarado mo. Sige. Gawin mo yun. Ito? Hindi. Cut. Ayan, so naka-set up na po tayo tapos nakaposisyon na rin si Jerome and si Cyrus. So titignan natin kung ilang airplanes ang masushoot nila sa hula hoop na ito. Ayan, okay, teka, naka 2 out of 3 ka na. Mukhang masyado itong madali para sa'yo, kaya ngayon, hihirapan natin. Ay, ganun. Sobrang shooter eh. Okay, ayan, ito. Oh, hihirapan natin, ha? Yeah. Nako. Ay! Ilan na ba yan? Ay! Okay, 5. Oh, sige, 5. Ah? Sabi yan, na-pressure na ako. Okay, sige. O, lalaban naman tayo, Cyrus. Okay. Ready ka na? Ready. Galingan mo, ah. So, syempre, dito muna tayo. Trial. O, ready ka na? Ready. O, sige. Go. Ay! Ay, dali, oh. Ay! Ay! Kabuhat na aeroplano. Nako, naka 3 out of 3 na nga. Sige, papahirapan na. May mas maliit pa kayo dito. O, ito, gagalingin mo na. Sige. Ang lalim ng, ng paghinga. Oh, 1. Sayang. Ay, wala! Hey. Wala! Yay! Ayun, pumasok. 4. Malaban to. Nako! Crucial yan ah! Okay, so 5. 5 out of 10 si Cyrus. So, hahabol naman sila sa susunod na mga games. Ayan, so sobrang saya naman talaga ng larong yun because, you know, it also shows that these players have a lot of talents and skills. And speaking of that, actually gusto rin namin malaman kung, if there are certain people that have helped inspire you and your playing style, ganun. Actually, meron ngang nag-tweet Jerome, about you na parang napakagaling din kasi ng coach nyo. Siguro yung maganda kay coach na sa yung sistema niya. Kasi talagang gusto niya lahat kayo ma-involve eh. Doon ka ako kumukuha ng kumpiyansa nung parang hinahayaan niya lang ako maglaro talaga. So basically, si Coach Nash, parang he'll let you do your thing. Tapos doon ka natututo. Yes. Ayan. Paano naman sa inyo? First, syempre, yung family ko eh. Syempre, ginagawa ko rin kasi itong paglalaro ng basketball for them eh. And syempre, andyan sila lagi na meron time na yung mom ko na kahit may sakit siya, nanonood pa rin siya eh. Kahit siya lang mag-isa, magko-commute siya hanggang Pampanga, hanggang MOA. So syempre, parang ibigay mo rin yung best mo talaga. Okay, so ngayon naman, since ayun nga, nabanggit niyo na syempre, dahil kayo yung isa sa mga veterano rin sa team, kailangan nyo rin mag-step up. So, anong klaseng leadership style yung meron naman kayo? Dami kaming rookies ngayon, so sa veteran naman, ginaguide ko sila kung paano gagawin yan. And then, hindi lang sa on the court, pati sa off the court din. Parang, ayun, ginawa kong yun. Sana makatulong yun sa kanila. So, bali halos naging kuya ka na rin. Yes. Ay, kayo naman. Ikaw? Ako, yan din yung isa sa kailangan ko sa sarili ko eh, yung pagiging leader talaga sa team. Kasi ako yung leader na tahimik na mahiyain eh. Hindi lang dapat talaga sa court lang and then dapat din sa labas. Yun lang din sinasabi talaga sa akin ng mga coaches na maging vocal and then maging good example ako sa kanila. I-lead ko sila. I-lead ko lang talaga. Wow, dependable kuya. Ganon. Okay, gusto ko yung wasabi yung mabibigay ko sa kanya. Sinabihan ako ni Coach Lau na, it's winning time. So, pumasok sa isip ko na yung mga dumadaan sa laro namin nung first round. Jerome time na. Hindi.
gumanon ako. Pinagalitan ako. Kung ibibigay mo yung Expected bola, niya, sa kanya talaga babagsak ng kung bola. ibibigay yung mga bola, dapat ano ka, Jerome Lastimosa. Ay, di na to tama. Masarap naman. Hindi. Welcome back to The Bounce. You're with Fiona, and I am with Cyrus and Jerome. And these guys are some of the biggest players in the league. And of course, since they're big players, they also have some pretty big moments in Season 84. So let's talk about that. Ayan. So what are some of your favorite moments from last season? Lahat ng Lahat? games. Kasi na-enjoy talaga. And syempre, almost 2 years, 3 years na nawala yung UAAP. Diba? So, enjoy siya kasi bumalik na. Ikaw naman. Same din, syempre lahat ng season. Pero one thing na gusto ko rin talaga yung game namin against NU. And then yun nga yung naswertehan ako na mga game winning shot. Actually, dahil nga na-mention mo yung sa NU. 10 seconds, down one. LJ turns the corner. Torres, one more try. So ano yung mga nasa isip mo nung parang final seconds na nung fourth quarter? Siguro yung final seconds na yun, buong-buo yung loob ko nun eh. Parang sabi ko, pag dumating sa akin yung bola and may chance ako itira, tinira ko talaga, ititira ko. Pero expected ko talaga na nun, yung mga ganun time. Sila... kumbaga kung ibibigay mo yung Expected bola. niya, sa kanya talaga babagsak yung Kung bola. ibibigay yung mga bola, dapat ano ka, Jerome Lastimosa, Ay, bumawi. RJ Barrientos, AJ Gonzalez. Pero siyempre yung binigay na trust sa akin kasi di ba yung first try ko parang hiwala eh. Hindi pumasok eh. Yun nga, binigyan lang ako trust ng mga teammates ko, ni LJ na ipasa talaga sa akin yung bola. And then, yun, sinerte lang talaga na ma-shoot ko. O ayan, ikaw naman Jerome, yung napaka-exciting na moment, yung game winner nyo sa UP. 5 on the shot clock. Jerome steps back for 3. Good shot to go! Oh my goodness! So clutch! Jerome Lastimosa! So ano yung nasa isip mo bago mo gawin yung shot na yun? Actually, hindi talaga ako ginagamit ng game na yun kasi nga foul trouble ako eh, the first half. So before na mangyari yung nangyari talaga, sinabihan ako ni Coach Lau na, it's winning time. So pumasok sa isip ko na yung mga dumadaan sa laro namin nung first round. Diba? Hindi. Puro kami talo, di ba, sa mga pinaggagawa ko. So, pumasok sa isip ko na ito na ata yung time na bumawi ako sa mga nawala ko sa first round. So, following that, ano naman yung naramdaman mo pagkatapos ng shot na yun? Parang may mga sinabi ba sa'yo yung mga teammates mo, yung mga coaches Meron. mo? Yung gumanon ako. Pinagalitan ako. Pero masaya ako nun kasi parang sinabi sa sarili ko na finally na-shoot din yung mga endgame. Mga ganun. Ayan. So, syempre, speaking of yung mga games din, kayong dalawa talagang lagi kayong nasa pressure-packed situations, di ba? So, how do you deal with that? Ako, pinag-iisipan ko muna yan kung paano mo talaga siya ipapanalo yung game na yan. Yun lang. Yun, parang nag-iisip talaga ako agad pag mga ganyan. Eh. Dapat talaga siya pinag-iisipan. Eh. Kasi kung wala, mas lalo kang mawawala sa game. Mawawala yung focus mo. Oh, ikaw naman. Siguro yung sa akin, kailangan ko lang maging buo yung loob ko na itira yung shot na yun eh. Kasi parang minsan pag nagdalawa kang isip ka, parang mas lalo kang magi-struggle or hindi ma-shoot yung tira mo yun. Ayan. So obviously, the UAAP isn't the UAAP without all these exciting moments to keep you on the edge of your seats. Talagang thrill kong thrill, no? Para sa ating mga shooters. And speaking of being fired up in clutch moments, it's time to spice things up with a game of Spicy Pong.
So, may 5 attempts kayo each. Salitan to as an alternate. Okay? Tapos, gagamitin niyo yung paddle para maipasok yung ping-pong ball sa cup ng kabila. Tapos sa bawat cup, meron kang spicy cube na hindi alam ng kalaban niyo. So, basically, kailangan nila kainin yung tab na shoot mo. Sino muna? Dave. Siya. Spicy chips. Okay. Okay lang. Lahat ba yan? Oo, lahat. Oo. Bibigay ka na ba? Namumula na siya. Cyrus, kamusta ka naman ngayon? Siyempre, hindi okay. Bawing-bawing na ako eh. Gusto ko yung wasabi yung mabibigay ko sa kanya. Pero mandahanda ka na. Kimchi, okay. Go. Oh, andali. Meron pa ako ulit. Sarap? Yeah. Ano to? Chi. Oh, kimchi. Sige, ito na. Finally! Binatitan mo. Masarap naman. Hindi. Go! Sorry. So, yun na yung end ng ating spicy bong challenge. At wala naman sa inyong humingi ng milk. So, ang score pa rin natin ay 9-15 in favor of Jerome. At dahil kakakain nyo lang ng mga maiinit na pagkain, oras na para bumalik sa maiinit na usapan. O, diba? Ayan. So, first question. Siyempre, kanina napag-usapan na rin natin na hindi rin naman talaga may iwasan na may mga off days tayo. Ano yung ginagawa nyo parang after the game para mag-bounce back ulit? Ako, pag bad games ako sa isang game, tapos hindi maalis-alis sa isip ko, ang ginagawa ko, nanonood ako ng Netflix. Yun. Yun, tsaka pinapanood ko yung mga love story. Ako siguro, una ang gagawin ko, siyempre, re-recall ko muna yung mga tama at mali kong ginawa nung game. And then, yun din, food trip. Siguro mas nadadalian din kayong mag-move on kasi kasama nyo at least yung mga teammates nyo, yung mga coaches nyo. Paano nyo naman dinevelop yung chemistry nyo ng teammates nyo sa loob ng bubble? Sa amin, para lang mabuo yung chemistry namin as a team, palagi kaming sabay-sabay kumain dun sa Alfresco, sa Alfresco area. Ayun, and then after kain, usap-usap konti. May one time nga, nag-open up kami. Doon namin kinukuha yung namin, chemistry para mabuo lang talaga. Sa akin siguro, feel ko, isa lang yung coach namin eh. Kasi ganun din talaga si Coach O na yung mga coaches namin na gusto nila, sabay-sabay kumakain. Pag kumakain, walang magdadala ng phone. And then siguro, dapat hindi lang kami buo sa labas ng court. Sa loob din eh. Dapat sa loob ng court, ma-apply mo yung chemistry nyo. Ayan. So, dahil nasa topic na rin tayo, pag-usapan naman natin yung ongoing rivalry, kumbaga, ng FEU tsaka ng Adamson. Kanina niyo pa nga sinasabi na magkapatid pa yung coaches niyo. So, ano masasabi niyo dito? Ano yung nafe-feel niyo? Or parang healthy competition ba siya? Ganon. Sa akin na lang, no hate, just love. Yeah? Kasi alam naman namin na magkapatid talaga yung coaches namin eh. Pero pagdating sa court naman, walang kapatid-kapatid to. Kasi laro to eh. Pero sa pagdating naman sa labas, doon na yun lang. I-enjoy lang namin na sa upcoming games namin sa UAAP. Kwento na nga nila na kung ano pwede natin i-expect sa Season 85. At dahil dyan, mamaya, mas pag-uusapan pa natin ang future ng shooters na ito. So lahat naman siguro ng player gusto champion kayo eh. Yun talaga yung gusto ko na before makagraduate or ano man, at least meron kaming trophy na may uuwi sa Moraita. Yan. Kami sa Ermita. Oh. 1, 2, 3. Tayo'y mag-8-8.
Kinikilig na to. Direct cut. Hindi na yung bola. Kinakabahan yung isa. At dahil sa lahat ng pinakita ng ating mga players, mas na-excite din ako para sa susunod na season. So, ano yung mga natutunan nyo from Season 84 na dadalhin nyo sa Season 85? Yung mga mistakes namin. Yun yung mga natutunan namin sa lahat ng games namin. Pero hindi namin dadalhin yun sa Season 85, syempre. Siyempre sa amin, learnings. Yung learnings pa rin talaga. Yung mga tulad ng mga... Yung lamang kami ng first to third, tapos last minute ng fourth quarter, parang doon pa kami nahahabol. Then mag-grow kami doon sa situation na yun na kailangan compose lang tayo. Okay, pero maliban siyempre sa mga goals and learnings na dadalhin nyo, siyempre as a team, meron ba kayong mga personal goals na gusto nyong maitupad for next season? Yung goals ko, isa na doon is makapag-champion kami, di ba? Yun na yung pinaka-goal doon para sa akin. And ikaw, Cyrus? Siyempre, first, siyempre yung pag-aaral. And siyempre, siguro, lahat naman siguro ng player gusto champion kayo eh. Yun talaga yung gusto ko na before makagraduate or ano man, at least meron kaming trophy na may uuwi sa Moraita. Yun. Kami sa Ermita. So since napag-uusapan na rin naman natin yung future, what can they expect from Adamson and from FEU? Hi Adamson community, expect kayo ng marami sa this coming season. And yung mga hindi namin nagawa nung last season, talagang yun yung piniprepare namin ngayon para may panalo namin yung buong games and makuha namin yung trophy ng UP. Sa amin, sa FEU community, mag-expect lang kayo pero wag lang sobra talaga kasi baka sobra-sobra yung expectation nyo sa amin. Pero, syempre, Sakit naman ba? pero ibibigay talaga namin yung best namin hanggang kaya namin. Syempre, hindi kami papayag na hanggang Final Four lang tayo ngayon. And sabi nga ni Jerome na kukunin natin yung trophy. Di ba? The future is extra bright for these players who have so much more to show us. Pero hindi muna tayo aalis kasi maglalaro tayo ng syempre yung ating classic game of Truth or Shoot. And so, very simple lang yung rules. Kukuha lang kayo ng 5 bola dito sa box, pero hindi nyo pwedeng tignan kung ano yung i-shoot nyo. Tapos may 5 attempts kayo each. And then, yung number of shots that you don't make will also be the number of truths or dares that you have to do. Okay ba? Yup, okay. Okay. Manikod ka. Okay, go. So ba, ito ba? Yes. Go. Okay, 1. Okay. Ito, 2. Ayun! Ay! Nako. 3 out of 4. Okay. 3. Hindi na yung bola! Okay, Cyrus with 3 out of 5. Jerome, matatalo mo ba to? Tingnan natin. Dito ka nakuha. Hindi naman bola ito. Okay. 3, 2, 1. Okay, 1. Ha? 2. Okay. Okay, last. Wow! 3 out of 5! Both. Ayan, so kakatapos lang natin ng shooting portion of Truth or Shoot. And the score is 3-all. So, parehas kayo gagawa ng 2 truths or dares. Tapos si Cyrus may extra 1 truth or dare. Kasi lamang si Jerome. Okay. Actually, si Jerome muna. Kasi 2 lang yung sa kanya eh. Okay. 8-8. 1, 2, 3. Tayo'y mag-8-8. Patingin!
Ocho. If Oh, not if not basketball, basketball, what would be your sports now? Oh. Siguro track and field. So, track and field. Oh. Cyrus naman. Play you are most afraid to play against. Jerome Lastimosa. Kinikilig na to. Direct cut. Okay, next. Oh, dalawa na lang. Let the other post your FBIG story. Selfie lang na. Ayan. Oh, ipapost natin yan. Oh, one last one. Okay. So, ano yung worst na sinabi ng tao sa'yo na either hindi totoo or basta parang meanest comment na sinabi about you or nakita mo about you? Hanggang doon lang ako. Parang, kumbaga yung kakayanan ko, inaano nila. Like, ginajudge nila yung kakayanan ko. Parang ganun. So, yun. So, mali talaga sila. No? Let the game speak na lang. Ayoko. Okay. Let the game speak for itself. Be Sabi niya. humble lang tayo. So be it igniting the fire for the green and gold or soaring even higher for the white and blue, these shooters are ready to keep fighting with grit and power to show us a new brand of basketball for UAAP Season 85. This has been The Bounce with Fiona Bacani, Cyrus Torres, and Jerome Lastimosa. So, tara bounce? Tara!